Leo, hi, welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong blessings before the year ends, bago matapos ang 2025. Ayan, so if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services. Ayan, so kung gusto niyo magpa-read, hanggang lang yan, September 30. Ayan. So yung link nasa description at sa pinned comment, paki-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And also, please like, share, subscribe, comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. And also, paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaari hindi. Just take what resonates. So, let's see, Leo, ano yung blessings bago matapos ang taong 2025? Blessings for Leo. Two of Wands. Wow, Nine of Pentacles. Ganda niyan. Ace of Cups. I feel like meron kang, it's either career or trabaho or a business na magsisimula. Tapos magiging mabilis ang pag-unlad nito. The Lovers. So, you're going to be very committed. O yan, andun yung commitment mo sa new beginnings na yan. I feel like meron kang pinag-iisipan, no? Pinagpipilian kung ano yung dapat mong tahakin. It's either, depende yan sa'yo. Halimbawa, trabaho ba? Or magbi-business ka ba? Or self-employment? Or ipupurso mo yung pag-aaral mo? Kumbaga, dalawang direksyon na gusto mong tahakin. And whatever direction na ipupurso mo, basta nandun yung pagmamahal mo, nandun yung puso mo, this is going to be very successful for you. And andun din dapat yung commitment mo. Some of you maaring papasok sa romantic relationship bago matapos ang taon, and you will feel love, no? So yung commitment mo nandun rin sa person na yun. The Lovers is about decision making rin eh. So, maaring meron kang major decision na gagawin. Tignan natin in what area of life tong major decision. 11th house. 11th house is about your goals, your hopes, your dreams. So, kung meron kang mga pangarap, no, na gusto mong ma-achieve, matupad, you will decide, magdidesisyon ka na ipurso na yun, gawin na yun, at hindi na ipagsawalang bahala or ipagpabukas pa. You will definitely take action and focus on your goals. What is the Two of Wands? Seven of Wands. Meron kang pinoproteksyonan or inaalagaan ngayon na let's say pangarap or plano mo. Pwedeng hindi mo to pinapaalam sa iba or sinasarili mo lang. Kasi alam mo, the moment na i-share mo to sa ibang tao, maaring mapakailaman nila yan or makapagbigay sila ng hindi magandang energies tungkol doon. Baka unahan ka pa sa idea mo, 'di ba? Or sa mga gusto mong gawin. May mga ganun eh. Kasi ayaw nila na nauungusan sila. So kung may idea ka, tapos kinuwento mo sa iba, tapos biglang yung tao na yun na kinuwentuhan mo, malalaman mo na lang siya na yung gumagawa ng plano mo para sa sarili niya. So, mag-ingat sa mga ganon, ha? Ten of Cups. Definitely, there's happiness and fulfillment in your family life or home life. Or, yung mga goals mo, mamimit mo talaga yan. Yung iba sa inyo, ang pinaka-tema rin ng blessings for you is about commitment, relationships, and happiness. Seven of Cups. Kung naguguluhan ka ngayon sa nararamdaman mo, malalaman mo na talaga kung alin, sino, at ano yung pipiliin mo. Pwedeng decision mo yan sa work, sa yung mga ipupurso mo sa buhay, or even relationship na, halimbawa, meron ka pinagpipilian na person. Oh, 'di ba? Kung sino ang pipiliin mo. Ayan, makakapili ka na. Or, magkakaroon ka na ng dahilan para pumili or, makapag-decide. The Hierophant is also about learning. So, kung ikaw ay nagpupurso ng pag-aaral mo, ma-achieve mo yan bago matapos ang taon, kung ano man yung goals mo. Like, for example, graduating ka na or meron kang course na tinitake na
gusto mong matapos bago matapos ang 2025, ma-achieve mo yun. Dapat lang committed ka talaga. Healing, yes, you are healing from your past, healing from your trauma in the past. Healing is also about fixing things So, maaring meron ka inaayos sa buhay mo ngayon na gagawan mo na ng paraan ng solusyon yung mga challenges na pinagdaanan mo. You also have harvest. So, this is, pag-harvest ng iyong mga trinabaho. Ito yung resulta ng mga pinagpaguran mo, pinaghirapan mo. So, finally, nakikita mo na yung resulta na yan. May improvement. Or yung iba, literal, na kung kayo'y nasa farming or kahit sa bahay lang, may mga itinanim kayo, nakikita nyo na yung resulta, namumunga na. Or even, halimbawa, nag-business ka, or meron kang bagong source of income ngayon na tinatrabaho mo talaga. So, nakikita mo na, bago matapos ang taon, makikita mo yung resulta niyan. At you will reap the rewards ng mga pinagpaguran mo, trinabaho mo. Yung iba sa inyo, may mabibili kayong lupa. Lupain. Property. Oh my God, oh. 'Diba? Money or property through an inheritance, winning or windfall. Oh, 'diba? Through inheritance, pwedeng mana, no? Galing sa parents or sa family, ancestors. Or may mapapanalunan ka. This is unexpected blessing. Wow. Pay attention to your health. So, isang importante rin na bagay yan sa inyo. Kaya nga may healing rin dito. So, focus on healing yourself, improving your health. Siyempre, health is wealth. Kayamanan ang kalusugan. And I think you will have one of the blessings rin sa'yo ay yung kalusugan mo, maisa sa ayos mo. Get back to basics. Ayan. Hindi mo na i-complicate yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Kumbaga, napaka-importante na alam mo yung foundation mo, what you really believe in, ano yung pinaniniwalaan mo. Merong journey, either physical or mental journey. So, pwedeng yung iba sa inyo, may travel opportunities bago matapos ang taon. Or, ito yung pagkakaroon ng, alam mo yung mga retreat na pupunta ka sa isang lugar, tapos may mga activities kayo together for healing, self-reflection, ganon. Control your anger or you will be sorry. So, I think mamamanage mo ngayon yung emotions mo na hindi ka basta-basta magpapadala sa bugso ng iyong damdamin. Yan. That is also a blessing kasi marami kang may iwasan na issue, problema kapag kontrolado mo ang iyong sarili. Kontrolado mo yung nararamdaman mo. Kindness. What if being kind to yourself really could change everything? Yes. So, maaring yung iba sa inyo rito, there are times na parang ayaw nyo sa sarili nyo, na parang nawawala yung inyong lakas ng loob or tiwala sa sarili nyo. You have to be kind to yourself kasi ikaw yung unang-unang magmamahal sa sarili mo, dapat. Oo, mag-appreciate sa sarili mo, which is yourself. Your body, sabi rito, your body deserves your love. Yes, totoo naman. And when we say your body deserves your love, ito yung tipong pampering yung sarili mo. Pwedeng literal, like papamasahe ka, papaspa ka, i-improve mo yung sarili mo, yung physical self mo. Related rin yan sa kalusugan mo. And you will have a healthy body. And loving yourself, accepting yourself for who you really are, yan yung isa sa magbibigay sa'yo ng happiness and fulfillment. Kasi hindi mo na kailangan ng, ng approval ng ibang tao, ng acceptance ng ibang tao. Kasi ikaw mismo, accepted mo yung sarili mo. Yun yung importante doon, diba? Hold the highest vision for your life. You now possess the ability to move past any hurdles. So, yung iba sa inyo na maraming pinagdaanan, challenges in the past. So, ngayon, hawak-hawak mo na
ang tagumpay. May ability ka na malagpasan yung mga hurdles na yan, yung mga challenges na yan. The time is right to access and master your abilities. Do so with humility and control. So, itong blessing sa inyo is you will be able to master yung mga abilities mo, mga kakayanan mo. Ano pa yung kaya mong ibigay? Ano pa yung kaya mong i-share sa mundo? Ano pa yung kaya mong ipakita? Parang yung yung kanta ng PBB. Ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. 'Di ba? Ganon. Kumbaga, i-showcase mo yung talents and skills and abilities mo. And, syempre, yung attention nasa iyo. 'Di ba? So, that is your reading, Leo. Thank you so much. See you again.